Okay, what's up guys? Ayun, magandang araw ulit sa inyong lahat dyan. Ngayon, pag-usapan naman natin about sa stiffener column. Kasi yung mga tao namin ngayon, magbubuo sila ng stiffener column namin dito. So, bibigyan lang ako ng konting kaalaman sa inyo. So, let's go! Okay, so ito. Naghahalo sila dito ngayon. Palit lang kasi yung space namin, kaya dito lang talaga kami sa working area namin. Hindi nag-aalo. Yan. So dito yung bubuhusan na stiffener column. Yan. Bali yung structural design nito is dalawang 12mm na vertical bars. Tapos yung mga stirrups niya, mga 10mm na 10mm diameter bars lang, na 30 cm yung mga pagitan nila or yung distansya nila sa isa't isa. So ayan. So ano nga ba yung stiffener column na yan? Para saan ba yan? So ayon sa pag-aaral, yung stiffener column na yan, yan yung dilalagay o dinadagdag sa mga brick wall natin na mahahaba, na ang mga poste natin dapat ang pagitan lang na nasusuportahan yan is 3 meters lang. So kapag meron tayong brick wall or block wall na lalagpas ng 3 meters, kailanganin na natin ng stiffener column sa pagitan nila. So kung lalagpasan ng 3 meters yung distansya nila ng dalawang poste, doon na natin kailanganin ng stiffener column. Bali yung stiffener column, yun lang yung nagdadagdag tibay para mahawakan yung ating brick wall or yung block wall natin. So ito guys, ipapakita ko sa inyo ang example ng kung saan pwedeng ilagay ang stiffener column natin. So dito kasi sa pinakataas namin, meron pa dito hindi tapos na wall na asintadahan, pero meron na siyang abang pang stiffener column. So ito ipapakita ko sa inyo. So katulad na itong wall natin na to, yan, pinakataas namin, ang distansya niya poste sa poste, lagpas siya ng 3 meters. Ayan. So ibig sabihin yan, kailanganin natin ng stiffener column, which is dito. Ito na yung abang para sa buhos ng ating stiffener column. So ayan yung importansya ng stiffener column natin. Nagbibigay siya ng mas malaking tibay sa ating brick wall or block wall. Yan, katulad nito, itong CHB wall natin, mas patitibay na yan. Okay, so yan, gina-job mix na nila yung ating ibubuhos para sa ating stiffener column. Ayan. So bale, ito na. Yan na yung gagamitin nating halo para sa ating stiffener column. Bale, meron niyang 4 na balde ng buhangin, 2 balde ng graba, at 1 bag ng semento. So ayan, napakasipag ng ano namin, si Richard. Shout out kay Richard. Yan. So ayan o, habang nagbubuhos na, ayan, binubuhosan na nila yung stiffener column. Papakita ko na lang sa inyo yung example niya nung finished product niya pagka natapos na at pagka natuyo at natanggal na yung forma na nilagay. So bata tayo. Ayan, dito meron tayong sample na tanggal na yung forma ng stiffener. Ito. Ayan. So na-chipping na siya para pagka finalize na yung pagpa-plastering, dumikit yung semento, yung halo dito sa stiffener. So ito, diba, ito pala, may papakita ko lang sa inyo kung ano yung magiging finish nito, yung stiffener na ito na tiniktik. So ito siya.
So ito. Ito yung finish na kapag na-plasteringan na siya. Ang rough finish. Ayan. So ayan siya. So I guess yun na lang muna yung masishare kong knowledge sa inyo about sa construction. So sana ay matutunan kayo kahit paano. Yun lang, and mag-iingat kayo palagi guys. And don't forget to like and share our video and mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel, Engineer Oil Buying TV. Okay? So yun lang, mag-ingat kayo palagi and God bless you all. Uy, ang ganda ng damit to, no? Ay, nakalagay dito. Born to build. Ang engineer, oh. Wow! Saan mo nakuha yan, sir? Ay, ito. Ito. Hindi ko nakuha ito. Kaya sa akin ito lang isang engineer to. Alam mo? Wow! Ang ganda niyan, ah. Oo. Abangan nyo to, abangan nyo to, ha. Ayan. Ganda, no? Ganda. Ano to? Basta yung telang pang sublimation siya. Ganda niya, no? Ang ganda nga. Makapal. Oh. Ayos, ayos.